Gusto ko po na i-caption niyo po ito. Naku. May papakita si Bubay ng mga pictures, tapos ika-caption niyo lang po kung bakit. Sige. Correct. Ayan. Clue ang clue nitong picture, Lola. Oops! Uy! Favorite kong pasyalan, palengke. Favorite kong pasyalan. Bakit po, ma'am? Ang dami mong makukuhang mapupulot na mga bagay na hindi mo mapupulot sa ibang lugar. Pag nandun ka sa tindahan ng mga isda, makikita mo, uy, maraming huli ngayon. Ibig sabihin, okay yung karagatan nila. Grabe, no? Palengke pa lang yung pinag-uusapan natin. Ang lawak na karagatan, Pilipinas. Nakaka-amaze kang pakinggan yun. Ito po. Uy, my province, La Union. Punta ho kayo sa La Union. Maganda ho yung mga beach namin doon. Correct. Ay, hindi ako nag-caption. Okay na lang po. Kasi po, mas gusto po namin nakikinig sa inyo. Masayang-masaya na po kami dito. Okay. Ito na lang. Curious talaga ako sa isasagot ni Ma'am Jessica Ay, dyan. turon, furniture namin yan. Merong nagtitinda ng turon malapit sa Ateneo. Kasi doon kami nagtitaping minsan. Natutuwa ako sa kanila kasi ang linis-linis nung pagluluto nila. Kahit yung mga balat ng saging, nakaayos. Di ba, iba tatapon lang. Sila talaga nakasalansan yung mga balat ng saba. Tapos masarap yung luto nilang turon. So naisip namin minsan feature natin. Kasi parang magandang pamarisan na merong kahit turon yung tinitinda, di ba talagang pinaguhusayan nila, which is the secret talaga sa buhay eh. Na-curious po ako dito. Bilang malakas kami sa inyo, bumili ako kanina. Ah, talaga? Agad-agad. Ayan po siya, bumili ako! Oo. Kumbaga natunin natin Natin. Ang mahiwagang turon. Ito po, Ma'am Jess. Wow! Ma'am Jess? Twinch! Uy, si Miss Regine, woo! Yeah! Napapa-woo! Kasi nagkaroon na ako ng pagkakataon na makaduet siya nung finiture ko siya sa aking programa. Tapos game naman si Regine. O, tinuruan ko pa siya ng mga choreography nung kinanta namin. Yan, Ma'am Jess. Naku, sa Afghanistan yan, Marian. Ano pong kwento doon? Kasi, wala na yung mga Taliban sa Afghanistan, di ba? Parang nagtatakbuhan na sila. Yung pala, may mga naiwang mga landmine. So, isang araw, nagko-cover kami dun sa Kabul, Kapitolyo ng Afghanistan. Feature namin yung mga nagtatanggal ng landmine kasi yun yung mga maraming napuputulan ng paa ng mga bata. Hindi nila alam may landmine pala dun sa kanilang mga bakuran. May dumaan na ambulansya. Kasi yung ambulansyang yun, may dalang namatay from a landmine explosion somewhere. Sumabog siya, may landmine pala doon. So, yun. Tulad nito, yung kwento nyo dito, hindi ba naging hadlang po yan para minsan isipin nyo na, ay, parang ayoko nang ipagpatuloy ito. Parang minsan nakakatakot na sa pagbabalita, buhay yung kapalit? Sa sarili ko, hindi masyado. Kasi, kumbaga, ito yung bukasyon ko sa buhay. Alam ko yung trabaho ng journalist. Talagang kapatid yan ng peligro. Laging nasa bingit ng kamatayan din ang buhay namin. Natatakot ako for yung mga kasama ko. Yung cameraman ko. Tapos, for my family din, ng daddy ko, hindi ako nagpapaalam pag umaalis ako kasi nininervyos siya. So, nung nandyan ako sa Afghanistan, wala siyang kamalay-malay na nasa Afghanistan ako. May sumasabog na pala Kasi, doon. pag sinabi mo kasi pupunta ako sa Afghanistan, mag-worry na sila. Ito na ang last picture. Dalawa ito, Madam Jess. Ayan. Naku. Ano kaya ito? Oo, yan yung mga tininda namin ni Marian minsan. Si Marian, napaka-generous po nito. Wala akong masasabi dito. Yayakagin namin siya magbenta ng tapa at longganisa nung minsan fundraising po kami para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Wala kaming narinig sa kanya, go siya agad. Iba rin kasi sila, Ma'am Jessica. Kumbaga, hindi ko kayang hindian eh. Kasi yung ginagawa nila para sa ibang tao, walang kapalit na ligaya yun sa artista na ginagawa yun. So, priceless. So, thankful din ako na may mga pagkakataon na sa akin lang binibigay yung pagtitiwala na yun para makatulong sa ibang tao. Tsaka hindi alam ni Ma'am Jessica, dito ko lang sasabihin, nag-uwi kasi ako. Nag-uwi ka. Ilang kilo? Ilang kilo? Di naman, 2 pack lang. Dalawang pack. Sa pagbabalik